Amen. Thank you, Brother Lawrence, sa pangulo sa tuwang mga pag-awit. And by this time, mga kaigsuunan, nabot na ta sa pagpaminaw, pagtuon, sa pulong sa atong buhi na Diyos. I would like to ask you to please open your Bibles with me, the book of Luke, chapter 5, mga kaigsuunan, San Lucas, Kapitulo 5, and we will be reading verses 1 down to verse 11. It is a familiar verse for everybody of us. Kung nana, paluto ba ikalugitan? Luke chapter 5, verses 1 down to verse 11. Okay? So, please follow me with your eyes. Paluto ito to give reverence sa pagbasa sa punong sa Ginoo. The Bible says in verse 5, "And it came to pass that as the people pressed upon him to hear the word of God, he stood by the lake of Gennesaret." Kaning Gennesaret, mga kaigsunan, it is in Capernaum sa Galilee. "And saw two ships standing by the lake, but the fishermen were gone out of them, and were washing their nets. And he entered into one of the ships, which was Simon's, and prayed him that he would thrust out a little from the land." So, gamay rin kayo. Itunod lang gamay. Gikan sa yuta. "And he sat down and taught the people out of the ship. Now, when he had left speaking, he said unto Simon, Launch out into the deep, and let down your nets for a draught. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night and have taken nothing. Nevertheless, at thy word, I will let down the net. And when they had this done, they enclosed a great multitude of fishes, and their net what? Brake. And they beckoned unto their partners which were in the other ship, and they should come and help them. And they came and filled both the ships, so that they began to sink." So, two ships, duha ka bangka, kaunlon sa kadaghan sa isda nga dakpan. "When Simon Peter saw it, he fell down on his knees, at Jesus' knees, saying, Depart from me, for I am a sinful man, O Lord. For he was astonished, and all that were with him at the draught of the fishes which they have taken. And so was also James and John, the sons of Zebedee, which were partners with Simon. And Jesus said unto Simon, Fear not, from henceforth thou shalt catch men." In other words, they will become fishers of men. "And when they had brought their ships to land, they what? Forsook all and followed him." Let's pray. Father in heaven, salamat Lord sa imong kayo maghatag ka na mamahan. Salamat kayo sa paghatag o panalangin na kami makahatag o pagtahi, pagsimba, pagpasidungog diha kanimo karon katakmas ka gabihon Ginoong Dios. Ihatag ka na mong kanan, panalangin kami Ginoong Dios kung pasayloan taon kami sa mga kasaypanan. Ihatag ka na mo Ginoong Dios ang kadaugan, kapusa ang daot sa kaaway na diliyarang makadisturbo ka na mo karon. Salamat Ginoong Dios sa imong dakong panalangin nga gihatag ka namo. Sa ngalan ni Jesus, ipangayon na ko kanan. Amen. Palihog ng lingkod at ang uluhan sa mensahe nga atong pag-isgutan karon mga kaigsuonan is willing obedience. Willing obedience. Sa niading gabi sa Bible study dito sa ilang Sister Joy sa Llamas Residence, we talk about David's charge to Solomon. Sa hapit na namatay si Solomon, mga kaigsuonan, na ay katapusan nga tambag or charge or sugo si David ngadto sa iyang anak na si Solomon. And it's found in 1 Chronicles chapter 28, mga kaigsuonan. Open your Bibles there and let us read it. 1 Chronicles chapter 28, ako lang basahan ako sa verse 9. The Bible says, "And thou, Solomon, my son, know thou the God of thy fathers, and serve him,
with a what? Perfect heart. And with a what? Willing mind. The Lord searcheth all heart, and understandeth all imaginations of the thoughts. If thou seek him, he will be found of thee. But if thou forsake him, he will cast thee off forever. Now ito makita mga kaigsunan that we know from this text na ang gusto niya ay sa Ginoo na service ngadto sa iyaha, nga ang pagpangalagad ngadto sa iyaha is usa ka ang alagad nga gikan sa usa ka perfect heart and willing mind. Meaning, you love what you are doing, you serve because you want to, and you are willing. Pakapugos. Dili ganahan ng Ginoo mga kaigsuonan sa pag-alagad na pinugsanay. So God don't want people to serve Him na murag gusto dili. It must be from a willing heart. It must be from a perfect heart, willing mind, mga kaigsuonan. And the text also says in verse 9 sa chapter 28 that God knows and searcheth the hearts, and He understandeth the imaginations of the thoughts. So meaning mga kaigsuonan, God knows if your service is not from a perfect heart or not from the willing mind. Why? He searcheth your heart and He understands your thoughts. So dili kayo makatago sa Ginoo mga kaigsuonan. Dili nimo na ilad ang Ginoo, pinaagi sa imong mga ginabuhat, sa niya nga nangilad ka, you might be doing that what is right, but the heart is wrong, dili gyapon na ikalipay o ikahimaya sa atong Dios mga kaigsuonan. That's why we must be sure that the motivation sa atong pagpangalagad sa Ginoo is tama. Dapat tinag-anayin ang rason nganong nangalagad kas Ginoo, dili din siya pinuksanay mga kaigsuonan, ug dili din siya gitawag na pag-alagad niya, dili kinasing-kasing ang ganahan sa Ginoo. Di na siya ganahan sa Ginoo. Tonight, we shall look at this kind of obedience from Peter. Si Pedro mga kaigsuonan, ato makit-an dunay duha ka main thing nga gisugo ang Ginoo sa iya. Number 1, to let down his net. Ipanaog ang iyang net sa tubig. And the second one is to lay down his net. Meaning, biyaan na niya ang iyang net. Muhunong na sa pangisda. Kay, mangisda na sa tao. So first, to let down his net. Second, to lay down his net, mga kaigsuonan. In both cases, Peter obeyed. Ni-obey si Peter mga kaigsuonan. Ato tanawon karon ang may tabo ng Pedro. See? Now, at this time, remember this, nga si Pedro o si Jesus Christ magkailhanay na sila. Some people read this as mura ito bago pa lang na ilan ni Pedro Jesus Christ aning panahon na. Nagkailhanay na silang daan. Actually, Peter is already a follower of the Lord Jesus Christ at this time. Sa wala pa giingnan ni Ginoong Hesus si Pedro na I will make you fishers of men, follow me. Atong makita-an mga kaigsuonan that Peter is already a follower of the Lord Jesus Christ, pero dili pa lang full time. Okay? Atong makita mga kaigsuonan, open your Bibles in the book of John chapter 1. Mao ni ang first na pagkita ni Jesus Christ ni Andrew ni Peter. Look at this. John chapter 1 mga kaigsuonan in verse 35 na magsugod. And then the next day, after John stood, this John is John the Baptist, and two of his disciples. So, naay kauban si John the Baptist, nagduhan niya ka disciples, and looking upon Jesus as he walked, he said, behold the Lamb of God. And the two disciples heard him speak, and they followed Jesus. Then Jesus turned and saw them following, and said unto him, then what seek ye? They said unto him, Rabbi, which is to say, they interpreted, Master, where dwellest thou? And saith,
unto him, Come and see. They came and saw where he dwelt, and abode with him that day, for it was about the 10th hour. One of the two which heard John speak, and followed him was Andrew, Simon Peter's brother. He first findeth his own brother Simon, and said unto him, We have found the Messiah, which is being interpreted the Christ. And he brought him to Jesus. And when Jesus beheld him, he said, Thou art Simon, the son of Jonah, thou shalt be called Cephas, which is being interpreted as stone. You see? So meaning, si Pedro, gitala na sa siyang igsoon, kaya mag-igsoon si Andrew, o napay wala gipanganlan na usa ka disciple ni John the Baptist. Si Andrew, usa ka disciples, wala gipanganlan, disciple daan ni John the Baptist. And ato makita mga kaigsuonan, si John the Baptist na ingon, pagkaugma, the following day, human sa iyang pagbotismo kang Ginoong Hesus siya, behold, the Lamb of God. Tanawa, ang karning sa Dios. And ato makita mga kaigsuonan, hearing, nagumong sa mga disciples ni John, ilang biglaan si John the Baptist, misunod sila kang Ginoong Hesus, and one of them is Andrew. Ug si Andrew po, nakatulog kauban ni Jesus Christ sa iyang gipuy-an. Pagkaugma, gikuha niya si Pedro, murag nakita na ng Misaya, iyang gipailayla kang Kristo Jesus, mao na they are already the followers of the Lord Jesus Christ. So, musunod na sila daan ni Ginoong Hesus sa wala pa rin nahitabo. You see? So, Christ already knew them. And now, at this moment of time, actually gani, kung basahin ng chapter 4, si Jesus Christ, tuhan na gikan sa balay ni Pedro. Sa Luke chapter 4 na naman, kay giayo niya ang sakit sa ugangan ni Pedro. Chapter 4, verse 38, look at this. And he arose out of the synagogue and entered into Simon's house, and Simon's wife, mother, was taken with a great fever, and they besought him for her. And he stood over her, and rebuked the fever, and it left her, and immediately she arose and ministered unto them. So Simon Peter, nakita na niya ang gawin ni Ginoong Hesus. Kaya ikalintura ang iyang ugangan, atong nakita na giayan na Ginoong Hesus, so they already know each other. Now, the following day came to pass na kani silang Pedro, one ang iyang mga partners. Silang John, silang James, more likely si Andrew kauban. Ato nakita na masol sila sa kadagatan. At actually kanila kaning Gennesaret Lake of Gennesaret, it is a freshwater lake. Now, ato nakita na ala sige sila, nabuntagan lang sila. Nabuntagan lang sila pang laya, tawagan na. Pang laya, tawagan na. Kunya, wag mo sila ko, na ilang gibuhat, ilang pangpulo sa Ginoo, ilang gimit lang net, meaning ilang ipang-repair ang buga, ilang ipanghugasan. Nga naman, kung imo nang ginagawa, it means na imong ginaandam ang imong net, kay the next night, muad to na buga sa lawod. You see? So meaning, they are planning to go back. So they are already the follower of the Lord Jesus Christ, pero dili pa sila full time. Nagpanginabuhi pa sila ng panahon ng mga kaigsuonan. Nagpanarbaho pa sila. Kaya dili pa sila full-time worker sa ato atong terminology karon mga kaigsuonan. Now, Jesus Christ, first time, ang mga tao nagsigid sunod niya. Verse 1, very, very nice word. Very, very nice. Ano man? And it came to pass that as the people pressed upon him to hear the word of God. First time. Kaya kasagraan ang mga tao, mga kaigsuonan, nagsunod-sunod kang Kristo Jesus kay gusto makita milagro. But this time, they wanted to hear the word of God, and we praise and thank the Lord for that. Kasi Jesus Christ, mga kaigsuonan, giklaro din sa iya sa amangan nga dili ang pagpangayo akong hinungdan di ba ka? Now, ni mga verse 43, mga kaigsuonan, chapter 4, and he said unto them, I must preach the kingdom of God to other cities also, for therefore am I sent. Anong unang libra ni Jesus? To preach, not to heal. Alang sa pagwali mga kaigsuonan.
And Christ preached the word of God. And we praise at the Lord, we see people nag-adto niya kinagwali. Muna si Pedro, isakay Jesus Christ sa bangka, panas Jesus Christ nga Pedro. Itulog na mo ni gamay mong bangka. So yan po Pedro bangka. Tulog gamay. Nagwali siya. Pagkahuman niya gwali, ingon si Pedro, ingon Jesus Christ na Pedro, adto gamay unahan sa lawom-lawom. Sakay des bangka, adto ta lawom-lawom gamay. Lawom-lawom gamay unahan. Yan siya Pedro. Kanang mga laya nimo, next na gingon. Ihulog na kay para makakuha ta tubig ay makakuha ta isda. Pedro hesitant siya. So this number 1 mga kaigsunan. Peter began to be hesitant in disobedience. So si Pedro mga kaigsunan, wala nagsugod ni Magdalene. Wala nagsugod si Pedro mga kaigsunan nga, faithful dayon kayo dito sa Ginoo. Nagsugod siya na hesitant siya. Gadwa-duwa siya tuman sa sugong sa atong Ginoo. Nato makita ang nagsunan ng Ginoo, ihulog ang imong mga laya niya para makakuha kang daghang isda. Ang tubag ni Pedro mga kaigsunan, ingon pa ang pulong sa verse 5, and Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night and have taken nothing. Ito was yun. You see? So Peter think it would not have a good result. We must remember mga kaigsunan, di ba dugay na naguban? So kabalo na si Pedro kung sa panginabuhi na Ginoong Jesus. So in common sense, una-una siguro Pedro, ako mangingisda, ikaw panday, dili katinglaan, mas dagat kong kahibalo sa imo nga nabaw sa pagpangisda. Kung pangisda ang istoryahan, mas maayos kung okay. Mangingisda kung ikaw panday. Anong butungan? Ang pagkatatuwa siya. So una-una ni Pedro mga kaigsunan, na murag wagi ni pahingnan ang sugo sa Ginoo sa iya. You see, but though he think it would not harm, una-una niya mali yun, una-una niya na di yun nagsilbi, kaya tibuok kami, wala, pag-ibig na yatos, pinakalaot, kaya hayag-hayag niyo, kaya sulan ang mga isda, pinakapadaplin. Na ito nakita, at this time, ang gingon sa pulo sa Ginoo, ingon ni Pedro, nevertheless, at thy word, I will let down the net. Kaya nagingon man ng Ginoo, kaya yun ang gingon, ikaw man ang magsulti, I will let down the net. And it's very, very important mga kaigsunan. Very, very important. Si Pedro nagwatiwas yan. Pwede siya makiglalo sa Ginoong Isus. Ginoo, kabalo biya ka nga, panday ka, o niya ako kay mangingisda. Mas kamao ko, ano? Pwede siya maanak. Pag-ingon pa niya, nevertheless, at thy word, I will let down the net. Tungod kay ikaw na naging Ginoo, kasalig man kunin mo. Bisan pag di kay ko agree sa imong ang decision, pero kay ikaw na naging ako kang tumanap. No mga kaigsunan, there are times we disagree with church leadership's decisions in church government. But we must learn to say if that decision is from God or not. Nahuna agad di ka magiging sa Ginoo. Ang Ginoo ko rin na-decide ani did God allow it to be. And if you perceive nga ang Ginoo mo nag-allow niya na mga kaigsunan, then you must follow even you don't agree. Pagsupak pa ka. Pero if it is ordained by God, you must obey mga kaigsunan. Nga naman, even if it doesn't make sense at the moment, it will make sense afterwards. Kasi Pedro mga kaigsunan, limog siya, tama ba rin? Dili man siguro may mao mga kaigsunan. You see, there is wisdom in leadership. Natin makita kung mali, mag-debate and ask questions. You see, ipangutangan kung anong mahitabo na maliwanagan sa mga kaigsunan. You see, because we will not do things mga kaigsunan kapataka rami, amo nang ginahunahon na perminti. Amo nang yung timbang perminti, taba man hindi. Sakto ba rin siya o hindi? Nabay pamahagi ani nga maalaw ni siya o hindi, mabuhat ni siya o hindi, and we are praying for it. Dili ni siya decision nito.
Because we must be sure that it is from the Lord. Kung amo lang ang desisyon mga kaibigan, it will really fail. But if it is from God, sa pagbitak sabot nga no, sa pag naglibog tama ka na dili, then if it's from God, it will really yield good results mga kaibigan. Nag-resulta nga maayo na if it's from God. You see? So si Pedro, atong ang siyang sundugon. Ato makita, hindi na to be doubtful. Wala man ko'y tao sa tuwa nga bilpon dahil diretso. Wala man sa tuwa mga kaigsugan nga pagsimba nyo, pagsunod semana, kuyaw na kayo pagtuwa, wala siguro. Every one of us began to be doubtful na kayo na pagduha-duha mga kaigsugan. You see? Nakapatay mga scruples. Tama, bani. But in the long run, sa tuwang mga kinabuhi, and we will see more of the grace and wisdom of God sa atong mga kinabuhi. And I believe sometimes, murag, tingala ka, hindi man ginibaba sa akagod sa gibuhat sa Jordan, Wall of Jericho. Wall of Jericho. Kung sa man ang sugo sa Ginoo, kang Joshua. For 7 days, kada adlaw, tuyukan ninyo kaisa ang tibuok siyudad sa Jericho, and in the 7th day, tuyukan ninyo kapito. So, pila kabuktoy ka nan? 13 katuyok. Isa-isa, ikapito dayon sa 7th day. And, mabungkag ang mawal. Siguro kung una siguro ni Joshua, tama ba ni? Magmarcha-marcha siya. Una, delikado kayo magmarcha. Abay sa mall. Kaya naman, pero yung panahon, dito patay sila. You see? But what did Joshua do? He obeyed. Even though it doesn't make sense, nituman siya. Remember kang Gideon. Kung sa may ingon sa Ginoo kang Gideon, by the smell, daghan na kayo na. Jismail, daghan na gabong kayo na. Hanggang tayo ng 300. Unya, 300 ka libo-libo. 100,000 kapin. Ang ilang kalaban. Now, anas Joshua patay. 300 at kabuok. Saan ka man? Si Joshua, sorry for that. Joshua, Gideon. Kung saan nag-mix up na ako ito. Gideon. Unya, ato nakita mga kaigsunan nga, yan na yung Ginoo. Siguro anas si Gideon nga Lord, saan ka nang buhatong Ginoo? Gideon, pagkuha pitsil. Kanang clay, pitcher na clay. Nya, pagkuha dahil mo ka ng mga sulok, tagsalog suga. Nya, pagkuha dahil mo ka ng trumpeta. Okay? Saan mo naman yung turutok, Ginoo? Imong ipuspos ato. Itong hole ng trumpet. Kung saan mo naman yung turutok, Ginoo, ipuspos na mo atong buwan. Basta kayo tuman lang mo. Does it make sense? Tama, mali. Siguro sa una ni Gideon, patay na gimyan. Karong gabi una, patay na gimyan. Pero kaya ang Ginoo may nagsulti. Sunod na. Tipok sila. Ang ilang gitawag na mga torch, gibutang nila sa sulod sa ilang picture. Yung pagaman, nitipok sila dito sa gitawag na kuwan. Sa palibot sa kampo. Yung pagaman, doon nga yung nagbuwak ang ilang picture. Nisiga, doon nga nag-stake pakuan silang trumpet. Siya agad the sword of the Lord and the sword of Gideon. The sword of the Lord and of Gideon. Ang naitabo, nag-unay o patay ang mga kalaban. You see? So, atong makita ng kaigsuunan. It doesn't make sense. Pero, nai-resulta. Nagmadawukod sila mga kaigsuunan. Why? Kaya ang Ginoo nagkaalam. Ang Ginoo na sayip sa iyang ginabuhat mga kaigsuunan. Just like Peter. Lord, di ko kasabot Ginoo, ano ni Ginoo. I don't know why you are allowing me or commanding me to do it. But because you said it, I will obey. Mapalo ko Ginoo. Now, even the obedience of Peter was partial,
it yield a good result. Puno sa lang kaha ko ang iyang obedience is full-fledged ang panahon. Di ba ang sa Ginoo? Let down your nets. Taghan. Naman sa mga kauban, sige, let down your nets. Pero ang gibuhat, verse 5, last part, nevertheless, afterward, I will let down my net. So, para siya lang yung obedience. Ang gayon sa Ginoo, more than one na net ang imong ihulog. Kung ba na yung mga kauban, more than one yung ihulog. Pero, ang gibuhat niya, isa ra. Yung ihulog. Pero gibless niya kung Ginoo, kaya naman, nag-obey man siya. He obeyed willingly mga kaibigan. Why? Because it is the word of God. Ang Ginoo may nagsulti. It yield good results. How much more? Kaha ang blessing na madawat o naangkong ni Pedro aning panahon na mga kaigsunan. If he had obeyed fully. You see? So I hope by the grace of God, ano nang makita mga kaigsunan. So, ang first ng obedience ni Peter, na ay hesitation. Pero, naibungan. Namuma, yung lang doon sa Ginoo yung pagto. No, number 2. Ato makita mga kaigsunan, he learned to obey perfectly afterwards. He learned to obey perfectly afterwards. First of all, I want to note mga kaigsunan, di ba? Gitawag mo nila pikas sila James o John. Matabang sila kay John. Pag isara ka po, ang ilang ihulog, daghan kay kuha, adi pasugo sa bangka. Uni ang dakabok bangka, pero doon. Siguro pila ka bangka ang masulod ka na isda nino kung ituhan ng si Pedro of Jesus Christ. Pero, ang action ni Pedro mga kaigsunan, verse 8, and Simon Peter saw it. He fell down at his feet, saying, depart from me, for I am a sinful man. O Lord, depart from me. Now, ito makita mga kaigsunan. We must realize that when a man experience the power of God, sa diha na ma-experience sa katao ang gahom sa Dios, kung makita niya ang presensya sa Dios yang kinabuhi, ang power sa Ginoo yang kinabuhi, it will make him more humble. Mas mahimo sa makaupsanon mga kaigsunan. Kung mas makita niya ang iyang wretchedness, kung mas makita niya ang pagkabalaan sa Diyos na kaimon si Pedro, na Ginoo, pahawa gikan sa ako kay magkasala ko. Nahimo lang mali ang interpretasyon ni Pedro mga kaigsunan. Dapat mas mapadol sa Ginoo kay magkasala siya. You see? Pero ako makita mga kaigsunan, ang nakafocus ng Pedro, dili siya worthy nga moalagad og muduol sa Ginoo tungod sa pagkamagkasala. You see? So we are all serving the Lord not because we are worthy. You see? Mga kaigsunan, when you are singing sa choir, itungod kay mahal kang tingog, grasya na sa Ginoo. When you are serving in the church, itungod kay pinasahi ka, grasya na sa Ginoo. When someone became a pastor, itungod kay bright siya, o itungod kay maayo siya, grasya na sa Ginoo mga kaigsunan. It's grace from God. And whatsoever you have in your life is grace from God mga kaigsunan. And the more you know Him, the more you must be humble. The more mas magpaubos ka, o the more mas makita na yung wretchedness, imong pagkadautan, o mas ma-appreciate nyo ang iyang holiness. But not like Peter, nga nagparayo sa Ginoo. Sa diha nga atong mas ma-realize na kita mga dautan, magkasasala, atong mas ma-realize ka ang atong need na mas nagpaduol ug muila pa gyud sa iyang. I hope by the grace of God, mas ilhon nimo siya. Ug mas gitawag nga kuptan nimo ang Ginoo mga kaigsunan. I'm sorry kay murag lisod kog dito karon. Masa man eh. Na-stroke man siguro ko. Namaling stroke siguro. Lisod kog dito. Nagdaon sa nang delikado. Okay? Siguro na presyo over gani siguro. Ito, nagnahago ko ganina manggug ko, nagpainit ko ganina ba. Kanya siguro kuha na marag dinanag trabaho. Okay? So,
Ato makita mga kaigsunan ingon pa ni Pedro, I am a sinful man. Now mga kaigsunan karon, ang giingon ni Jesus Christ sa iya, even though sinful siya, even though dautan siya, ang giingon ni Ginoong Jesus verse 10, and so was also James and John, the sons of Zebedee, which were partners with Simon, and Jesus said unto Simon, fear not, I kadlo. From henceforth thou shalt catch men. So ang gamiton guys sa Ginoo nga mga katawhan mga kaigsunan, atong kabalo nga magkasala siya. Atong kabalo nga nanginahanglan siya sa Ginoo. Kasi kung may Kristohanon karon nga moingon nga pastor ko na. Na ako kay kabalo ko na. Ay, ako pa na sayo kabila. Dili mo nang Ginoo na. You see, mas ganahan ang Ginoo mga kaigsunan, those people who recognize the need. Sa gracious Ginoo siyang ginabuhi. Pero, sa dihapot nga mag-obey na siya, gusto po sa Ginoo nga willing mind. Perfect heart. Di ba usahay bitaw sa tuwang simbahan, akong gingon kagabi nga malangitan, si Brother Lawrence, Brother Lawrence nga, ay, kamong may special ha? Ay, di lang sa ako. Kuan man, kanang naik na sa abot. Sige na good kay para nakakanta ko. Di lang sa gid ko. Ano yung Brother Lawrence nga? Sige na, bakanta gud mo. Sige na lang, uy. Focus. Nalipay kang ginawa na. You see? Kung saan kita sa Ginoo? Perfect heart and willing mind. No, si Pedro mga kaigsunan, o ang kining mga katawan, kauban niya si James o si John. Kung saan yung gibuhat, verse 11. And when they had brought their ships to the land, they what? Forsook all and followed him. Wala na sila nag-settle sa part-time na follower of Christ. They became full-time followers of Christ. Kay kanyato, wala tayong lagi pusok ang tanan. Si Pedro, nanginabuhi pa, si James, nanginabuhi pa, si John, nanginabuhi pa. But now, they forsook all and followed Christ. Kung ang obedience nila sa una, hesitant pa. Karon, willing na. With a perfect heart na. With a willing mind, mga kaigsunan. Wala na ipagduha. Nawala na ang hesitation. And soon, these people are told to do greater works for the Lord. Kay ihatag sa imo sa Ginoo ang mas grabe o dagko nga mga buluhaton. Kung faithful ka sa buluhaton na naa makaroon mga kaigsunan. You see? Mabitaw na, wag ko nibilib, bitaw, nayo sa katao, nasa simbahan, wag siya pakialam sa iyang simbahan, niya pagkahuman, nag-member simbahan, pero pungko, pamati, pauli, niya pagkahuman, maingon dahil yung pastor, mag-Bible school ko. Wag ko nibilib na. Hindi na siya maog. You see? Mag-Bible school ka, niya sa tuwang simbahan. Wag pa mangani ka nakaalabit, Ang Ginoo mga kaigsunan, masaligan niya o daghan pagbutang ang kadtong gitawag na nagapangalagad ng daan sa iya. If you wanted to be entrusted by God with more blessings and opportunities to serve Him, then work faithfully kung ano saan na ang ihatag sa imo sa Ginoo karon. You see? And even in our lives, sa ato ang personal nga mga kinabuhi mga kaigsunan, di ba? Usay akong ginaingon nga gabangayo kag mansion sa Ginoo, pero ang imong payag dili mo malimpyuhan. How can God give you a bigger one if you cannot attain o atimanon ang naa sa imo nga karon? You see? Nung ato makita mga kaigsunan, we must learn to be trusted with God, what God allowed us to have today if we wanted more in the future. Nita po sa ila, so now they became apostles. These followers of Christ became apostles. In Luke chapter 6, open your Bibles there mga kaigsunan, verse 13 to 14, Biblia na yun. And when it was day, He called unto Him His disciples, and of them He chose 12, whom also He named what?
apostles. So remember, lahi ang disciple, lahi po ang apostle. You see? Lahi ang apostle, lahi po ang disciples. You know, how many disciples daghan kayo? How many apostles? There are only 12. Eh, ang mga apostles are from the disciples. Nakuha niyo po ito? Usahin lang doon kay ang mga tao na ito, ang disciples, apostles, usara na sila, no? We are all apostles. Jesus Christ had many disciples. I'm sorry for that. Jesus Christ had many disciples. But among the many disciples, nagpili siya 12 apostles. Ug atong nagitan mga kaibigan, si John, si Peter, si James, they are disciples. But God called them to higher ministry. They became apostles. You see? And tanawa. Di ba? Nag-isip si Sister may lang yung nag-promotion o demotion. Higher position, ma-promote ka, meaning more sweldo. Tama? Ano ang gina, di ba? Lain dugayan, i-promote ka, ikaw na karoon ang gitawag na kuhan. Mahimo na ka, speech mo na, teacher. Mahimo na ka karoon kuhan. Teacher 3 sa sunod na Master teacher 1 na ka. Ikan ka sa teacher, sa T3, master teacher 1 na ka. Amen. Thank you, gayo. Anya, pila may English sa sundo na, gapon. Ano may English? Ang dumog lang alino, ang one lang, ang dumog lang. Ngayon mo na kang gitawag nga master teacher, pero wala English lang po. Na English na po, English ang reward. So, ato makitaan na kaigsunan, na-increase ang ilang ministry na po, English lang reward. Tanawa mga kaigsunan. In Luke chapter 22, verse 28, in your Bible said, if you're there, please say Amen. Kung pangpulong sa inyo, ye are they which have continued in my dictations. And I appoint unto you a kingdom, as my Father hath appointed unto me, that ye may eat and drink at my table in my kingdom, and sit on thrones, judging the 12 tribes of Israel. Yawa, no? Induta, no? Katulangdaan, kauban ni Ginoong Isus sa lamisahan. Kaniyad to bitaw, sa una, when I was a Bible student, makita na ko ang mga pictures, mga pastor, kauban na ni Pastor Ingay sa table. Ay, ba na ko magduta, ganyan mga one day, yan ako, mag-uban ako sa ilalim mo ng mga pastor. Anak, panangganin mo, malipay na ka to be with pictures. Pinindot kayo, kay istorya ni mo ang mga pastor, pinindot kayo nga, makapilusit ni mo ang mga pictures. Katong panangganin na makauban ni mga pictures, malipay na ka, na kay joy. How much more exhort? Nakauban nila si Jesus Christ sa lamisahan, magabot sa langit. Ay, malipay na ko, bahalag. Dili ang lamisa, di ginawa sa atbang lang ko, okay na kaysa ko. You see? So why you strive? We must strive to serve the Lord. You see? Strive to serve the Lord more, mga kaigsuonan. And one day, we will be with Him in that kingdom. Kauban ko sa manihapon, pagkatito kayo sa mga kaigsuonan. I hope that you are looking forward to that. Why? Because now they learn to fully obey the Lord Jesus Christ. As by willing obedience, mga kaigsuonan. And lastly, as I end, we must learn the same things. We must learn the same willingness. And let me tell you this, it will be worth it all. Kaya ang ganti, lang sa umabot, apipod karon ang ganti. In Luke chapter 18, mga kaigsuonan, open your Bibles there. Luke chapter 18. If you're there, please read it. Verse 28. Anawang, di ba si Peter, ibigyan na naman? Si Peter nangingil. Then Peter said, "Lo, we have left all and followed thee." Ginoo, ako namang gidiyaan ang tanan. O misulong di sa imo, sa may among makuha, Ginoo. Unsa may among ganti, verse 9, look at this. And he said unto them, verily I say unto you, there is no man that
house, or parents, or brethren, or wife. Singular yung wife na isa, yung kasawa. Wala yung wife again. Or children, for the kingdom of God's, for the kingdom of God's sake, who shall not receive manifold more in this present time. And the world to come, life everlasting. Hindi tayo. So, igsoon, ang ganti sa Ginoo in this present time. Mamultiply ang imong mga kaigsuunan. Mamultiply ang imong mga kaubanan sa kinabuhi mga kaigsuunan, mga imong mga brethren na multiply. Ang asawa dili ma-multiply sa isa ra gyud. Amen ba? Wala gyud mag-amen lagi ganun kagadagan ni gusto. Bitaw. So ato makita mga kaigsuunan nga God will multiply the blessings sa ato ang gitawag nga mga kinabuhi. Ano saan? Karon ug sa umato. So meaning mga igsuon, the dili diay sayang ang ato ang mga pagpangalagad sa atong Ginoo. Okay? Dili sayang ang ato ang mga pagpaningkamot alang sa kahimayaan sa atong buhi na Dios. So karon, we must be willing in all aspects of pagpangalagad sa Ginoo. Number one, sa pagpangalagad sa simbahan. In the church, we serve the Lord. We must deal na ang pagpangalagad sa Ginoo sa simbahan, dili ni siya trabaho. It is a delight and an opportunity, mga kaibigan. You see, I can still remember, daghang mga tao nga pag naitatrabaho sa simbahan, they will always volunteer. Why? Because they are serving the Lord. You see? Sa una ni Ma'am Karen, muna mong ginabuhan. Muna si Pastor Michael, Pastor, naay panayunon din sa simbahan, Pastor, cross aman Pastor, ako anak Pastor. I can always remember mga kaigsunan, and there is a good fellowship. Nindot kayo malagad sa Ginoo. Nindot kayo na nakay buhaton, and you can say that, God, you have saved me. Bisag inaning ginagmay nga butang, I can do something. Ay fulfillment sa imong kasing-kasing mga kaigsunan. Now, of course, ilang kayo sa pagpangalagad sa simbahan, in our giving, it must be willing mind. You see, you are not giving because of necessity, because grudgingly you are giving because you wanted to. You want to. And in our soul meaning, you see, so ato nakita, we must be willing in going to win souls. Sangyaw pa din sa pulong sa Ginoo. May the grace of God that there will be people nga maluwas, pinaagi sa atong mga kinabuhi, na mo'y welcome sa ato ang pagkabutog langit. Thank you, Brad. Kabalo ka, Brad. Ikaw mo'y nakasangyaw sa buwan. You see? Look forward, mga kaigsunan, kay mamanangin sa pulong sa Ginoo, they will become our crown of rejoicing. Look forward. One day, na kay estudyante sa Sunday school or even sa estudyante mo sa gitawag na secular, na kay nasangyawan sa plaza, nga one day, pag-adto ni Maglangit, matagbo sa imo uy, amen, kita na gid ta, makapasalamat ig sa imo ikaw ay nakasangyaw sa buwan. You see? What a great privilege, mga kaigsunan. I hope that you give more time in this soul winning and becoming a blessing to others. And maybe some of us being full-time servant of God. Kasi nasa ito ako dito nga tawagon nga mahimong kuan, full-time servant of God. Okay? Mas hindi mahimo nang duwa-kabok ang Pastor James diri sa kuan. Doon na kabuk Pastor James dere. Kamata oy. Bitaw, you see? So ato makita mga kaigsunan no. Nanay Pastor Rod, Pastor Alexis, dutoy. You see? So ato gitawag makita that just like Peter, kung tawgon ka sa Ginoo into full-time ministry. Kaya haning panahon na, they are already serving the Lord. Di pa lang full-time. Gitawag na sa Ginoo into full-time. They forsook all.
and followed him. And ingon sa pulong sa Ginoo, mag-anang Espiritu, Lord, sa may amo ani Ginoo. Naay ganti. Karon, di na di ka magot og langit pa para makaangkot og reward. Ang reward ay makadawat na karon. If you're willing to serve him and to sacrifice something for God, you see? And of course, ang pinakabago nga ganti, ang atong kinabuhing walay katapusan, dito niya sa langit mga guys. Ngayon, kanipong kinabuhing walay katapusan, nagsugod naman niya. Pero dili pa lang nato appreciate pagayon. Because we are having this fallen body first. You see? Na ato makita magkasala pa ni, masingyat pa ni. But one day, kaning lawasa di na ni makasala, natagatag pag lawas. I hope by the grace of God, karon pa lang tayo. Be willing in your service. Be willing sa pagpangalangit sa Ginoo. Be willing in your singing. Be willing in your soul winning. Be willing in your giving. Be willing servant of the Lord. And by the grace of God, the greater responsibility we receive, the greater reward God will bless us. Not only in the future, but also in this life. Palihog ito na rin. Magampo ta. Father in heaven, thank you Lord sa imong kaayo nga gihatag kanimo. Kung hindi kami yung Diyos sa mga gabiyon, together with your people, mga walang puso, nagpungahon ang mga ginabuhi. Kung ba na Ginoo matag-usang, namangkon gid namo Lord ang kadaugan. Mangkon gid namo Ginoong Diyos ang willing heart pagpangalagad kanimo Ginoong Diyos. I pray Lord na every time we sing in the choir, we are happy to do so. Every time we go to soul winning, we are happy to do so. Every time we give our offering, we are happy to do so because we are willing. And we wanted to do it because we love you, Lord. I pray, Lord, that you will make us real disciples. And by your grace, Ginoong Diyos, call us into higher ministries na mas magamit din mo Ginoo alang sa imong kahimayan. Kung ano ang matagos sa karon, itugod Ginoo nga magbalampuhan ng mga kinabuhi. Niguna mi, David Lord, sa birthday ni Ma'am Karen karong adlaw. I pray Ginoong Diyos na you would bless her, empower her, and use her more sa imong kahimayan, Ginoo, including Lord si Ashley, Ginoo. I pray for Sister Ashley. Mag-bless o mag-protect niya, Lord. Save them, Lord. Matapos sa kanang mga mahal, shower more blessings sa mga kinabuhi. Protect and bless us. In Jesus' precious name, ipangayon namang tanan. Amen. Look for a place. You want to take a partner, mga kaigsunan, you can have a partner alang sa pag-ampo. And mag-inampo ay kita.